Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hello, this is Manags from Ontario, Canada, and you are listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Click the follow button and notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Coming up on today's episode, sino nga ba ang bias nyo sa BINI? At ano nga ba ang favorite mong song ng BINI? Yan ang pag-uusapan natin. Bakit nga ba sila sikat na sikat sa panahon ngayon? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Parang bulolo intro Parang bulolo intro Huwag ka na magulo dyan. Basta yun ang pag-uusapan. Pero bago yan, hello ka-okras all over the world! Diba? Welcome to episode 184 of Siligang sa Gabi, the podcast. Welcome, guys. Guys, mag-welcome kayo. Lagi na maawi. So, welcome to episode 184 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Serra na si Jed. Napilit na itinutuloy ang episode nito kahit na antok na po ako. So, kasama rin natin ang ating Eat Girl Isha na nagkikwento tungkol sa Pamilya Sagrado at sa kawalan ng tsare. Nito sasabihin for today's video. Jed, please drink water. We need sober Jed, not drunk Jed today. Please. Kung saan inaangkat daw mula sa Thailand. Inaangkat daw mula sa... Oh my God. Please edit this. For the love at kasama of rin ang ating lover boy. Ang ating lover boy. Na si Mike Chan, our storyteller. Hi, Mike. Okay. Yes, Bini Mike. Hello sa inyo. Hello sa inyo, ang dami. So ngayon nga, pag-uusapan natin ng Bini. Pero bago ang lahat yan, sasabihin ko lang na road to 1 million downloads na tayo. So keep on streaming and sharing this pod. Para maabot natin 1 million downloads. Parang guys, 900k na kanina as per check. Hindi. Hindi talaga. Ang layo pa, be. Kakalagpas na natin ng 500. So ngayon, ng 500,000. So ngayon, road to 1 million na. Kung gusto nyong sagurin ko sa mga house nyo, mag-stream at mag-share. Hoy, pero salamat sa mga nagsishare. May mga nagsishare sa Instagram. Oo nga. Yes. Thank you sa inyo. Thank you kung sa mga di man namin nagsishare ng nare-repost, thank you pa din. Kasi ay, nare-repost ko. Hindi ko na alam dun sa nag-commit ng Instagram tsaka ng Facebook. Hindi Diyan So, thank you so much for reposting, for sharing the pod sa inyong mga friends. Thank you so much. Thank you so much. Claudine Barreto with lechon. Charing. At sa mga bagong nakikinig, may uncut version ng podcast episode na ito and past episodes. So, if gusto niyo mapanood ng buong kwentuhan, may kasama pang other perks tulad ng live recording natin every end of month. Mag-join na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Para maging member kayo ng Ka-Okra Pro or Ka-Okra Pro Max. Yung mga nasa free tier, ano ba hinihintay nyo? Nakailang teaser na ako sa inyo. Walang nagko-convert. Tsare. Ano to? Hintay. Tsare. Kung ako sa inyo, tatawid na ako sa kabilang buhay. Pumunta na kayo sa Pro or Pro Max. Para ma-enjoy nyo ang pagiging full-fledged ka-okra ng Siligang sa Gabi. Okay? So, punta kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi para makadagdag din kayo sa ating tulong para sa ating chosen charity for the month of June, ang Metro Manila Pride. Simulan na natin. So, this episode is just dedicated about Bini kasi, wala akong energy mag-isip ng ibang episode. Bini lang gusto kong pag-usapan. Sharek. Then galing tayo sa birthdayhan. Galing tayo sa birthdayhan. Wala masyadong intellectual process na naganap. Wala masyadong intellectual process na naganap. Only happy thoughts.
Yes. Happy thoughts only. Kasi pinapatugtog nila kanina yung Beanie, salamin at saka Pantropiko doon sa inuman. So parang okay, Beanie na Puro pag-usapan Pinoy simula kasama ngayon. mo. Yes, mga Pinoy sa New Zealand. Ang aking Pinoy family here. Hoy, kasi nag-birthday yung anak nila, si Ate Arlene, kasi yung kawork ko sa grocery. So, nakikinig kasi yung anak nila sa podcast. Oh my Happy birthday, God. Arlene. Happy birthday. Hindi si Ate Arlene ang may birthday. Yung sorry. anak. Nakakaloka ka. Happy Si Ate Arlene, yung barkada namin. Pero may ang birthday ay ano si pala yung Faye anak at niya? saka si Trisha. One day apart lang yung birthday nila. Parang gano'n. Parang So, happy birthday. Faye at Trisha. Parang Faye and Trisha Rogel, of the Rogel Thank family. you at Happy birthday sa inyo. hinayaan yung makauwi si Jed ng medyo gising pa dahil medyo Correct. tipsy siya dito At saka, sa alam recording. ang ginawa ng Faye Rogel. Alam mo ang pinagkalat. Pinagkakalat niya yung kwentong Aitang mataba doon sa mga bisita kanina. Hindi ko kinaya. As in, yun ang kinikwento niya. Hoy, sabi niya, tawan-tawa ako sa kwento mo sa podcast mo na ikaw matabang, wala daw matabang Aita. Ganun, kwento niya doon sa mga Pinoy doon. Nakakaloka. Hoy, Faye, humanda ka sa akin. Icon ka na dyan. Oh. Wow, icon. Ano to? Martin Rivera. The living matabang Aita daw, Jun. Correct. Sabi ko hanggat, maghahanap talaga ako matabang Aita. Buti nila talaga walang TikTok. Kung may TikTok nun, siguro viral. Matabang Aita nag-perform siya rin. Mag-start na tayo. Ano nga ba ang usapang Beanie? Kasi alam mo, hot topic sila lately. As in, for the past months, Beanie is like the hot topic, no? Dahil sila, nagra-rise sila to the top, ganun na mga P-pop. Tapos, ang dami nila na-achieve milestone after milestone. Nag-Beanie Day. Diba? Ang dami nila nagaganap. Yes. Ang dami nagaganap sa Beanie. Naban pa yung 7 out of 8 members sa TikTok. Pero ngayon okay na daw, sabi ni Isha. Yes, okay naging sila. May mga bali-balita na report daw ng mga ibang fandom. Kaya nagkagulo-gulo yung... Ano ba yan? Kasi nga, lately nga, they're on the top. As in, ganitong kalalahan na naging number 1 artist sila sa Spotify, dethroning Taylor Swift. Oh! Sa Philippines. Sa Philippines. Ima-manifest natin sa world, soon. pero sa Philippines yan, chart na yan, yes. Nakaabot na sila na 6.5 million monthly listeners na most, streamed Filipino act ever. Nalagpasan na nila yung Ben and Ben, nalagpasan na nila yung mga kung sino-sinong iba pang Filipino acts na nakaabot ng 6.1, 6.2. Ito, 6.4, 6.5 na sila ngayon. Wow. With the rate that they're going, aabot pa yan ng 7 million, nararamdaman ko. Lalo na sa, dahil nga, lagi ako nakikinig. Feeling ko, nakadagdag ako sa monthly listener. Ganon. So, talaga sila, pinupukol sila ng maraming issue. Very, Christopher P. and Boy Abunda. Sabay takerative. Oo, correct. Kasi nga, sila, di ba sabi nga nila, pag ang puno ng mangga, maraming bunga, binabato. Hitik sa bunga. Oo. Thank you for correcting us. Pag ang puno ay hitik sa bunga, palaging babatuhin. I love drug Jed. Sana sa edit down ay hindi mo i-cut to mga part na to kasi this is content. Pag ang puno ay hitik sa bunga, laging binabato ng mga batang Ganun ba yun? uhugin. Oo. Kasi di ba kukunin niya yung bunga, so binabato ka lagi pag hitik ka sa bunga. So ngayon, everyone's like... Wala bang mas rhyming word na kapag hitik sige. sa bunga, bungol, ganun? Pag charot. Rhyming yan. Rhyming yan. Ba yun? Bunga, bungol. Please naman, Mike. So ngayon, yan ang question. Pero pag-uusapan natin ng Beanie ngayon. Sino nga ba ang bias nyo sa Beanie? Hoy, first time natin pag-uusapan to. Kahit BTS, hindi natin pinag-uusapan yung mga bias kasi si Isha lang ng balo na balo sa BTS nun. Ngayon lang tayo nagkatugma-tugma na lahat tayo ay fan ng isang group. Diba? May mga ngayon filter sa TikTok yung ini-stiff neck sila. Yung kung sino yung bias. Nakikita ba yun? Oo. Yung may bias, yung dalawa, tapos Oo. gagawin. Ako nga, try nga natin. Sige, try ko nga. Sige. Ang bias yung pinaka-favorite, di ba? Hindi. Yes.
Charing. Yun yung favorite. Sige, ang pinaka-favorite ko si Beanie Mika. Bakit siya? Marami Kasi kayo. red yung hair niya. Bakit si Macdo hindi mo naman naging bias kahit red yung hair niya? Red-orange siya. Red-orange. Red-orange ba siya? Naanuan ako sa kanya, sisimplihan ako sa kanya. Yung hindi siya, nonchalant lang siya, pero Taray na nonchalant, magamit lang. Hindi, pero sa Beanie, meron talaga tinatawag silang OA na grupo at yung nonchalant. Yes, Nonchalant. OA versus nonchalant. Ang leader na nonchalant, Yes. si Beanie Gwen. Siya ang ultimate nonchalant. Siya ang aking bias. Si Gwen. Siya ang bias mo? si Gwen? Bakit siya ang bias Si mo? Gwen at si Joanna. Pag nanonood ako kasi, siya kanya ako laging napapatingin. Lagi na napapatingin. Sa kusina. Pero ang una kong bias noon, si Colette. Tapos, habang tumatagal, si Gwen na yung favorite ko, tsaka si Joanna. Actually, si Maloy din. Ang hirap. Ay, Lahat si sila. Maloy. Pero, si Maloy, nakakatawa. Si Maloy ang best in fan service. I'd give it to her. Yes. Hoy, Batanggen yung si Maloy. Ay, taga Batanggen na siya. Yes. So, si Maloy ba ang bias mo? Hindi si Maloy yung bias ko. Ang bias ko ay si Sad si Maloy. Jed Si sad Aya si ka, Maloy. Si Aya ang bias Si ko. Aya. Siya talaga. Oo, marami nga, Pero alam mo, si Sheena, pag nagpo-perform siya, I can't take my eyes Iba out din. Ang tawag dyan, Jed. bias wrecker. Yes, correct. Yes! Di ba kaya? Di ba, pag may favorite ka sa pinapanood mo, Mike, dun ka lang nakatingin. Tapos minsan, magulat ka sa iba ka lang nakatingin. Ang tawag dun, bias wrecker. Kasi, umaano siya. Yes. Parang, nare-wreck niya yung original mo. Di ba cheating? Ang Wala ka bang bias wrecker nung kayo pa ni Oh my God, Jed. Alam mo si Gwen, para kasi siyang model. Oo. Alam mo yun, para siyang, alam mo naalala ko sa si Jody, para siyang young Jody Santa Maria. Kamukha nga yun si Ganun. Jody, Di ba? actually. Parang ganon. si Gwen ni short hair. Yes. Yes. Ang galing niya mag-project. Magaling siya mag-project eh. Yung mahal siya ng camera. Lahat naman sila. Although may parang may inside na parang si Gwen ay yung favorite ni Derek Loren. Panood ko yan, yung clip sa TikTok na parang isa siya sa mga unang kinonsider na mapasok talaga sa Beanie. Yes, oo. Pero at that time, nung tinanong siya, mas gusto niya daw mag-artista. So sa bahay ni Kuya siya pinasok. And then nung nakalabas siya nung bahay ni Kuya, tinanong siya ulit. Sabi na niya, gusto niya matry yung Beanie World. Girl group. Girl group. Kung mga meant to be na sila talaga yung Solid. magkasama. Oo. 8 hanggang dulo. Tsere. Wow. Wow. Fan na fan. Hand symbol pa. Oo. 8 hanggang diba? Oo, naka-infinity tama sign. Kaya-kayain ng mga ng mga tatlo lang yung daliri. Hoy! Itanong natin kay manager. Pag-manager kay manager. Pero kay manager! Ana, I'm so sorry. Kaya yun kasi ang kailangan, 4 lang naman yung kailangan mo. 4 lang naman yung kailangan mong daliri. Paano yung pag ganun, Jade? Ang hirap. Ano yun, Wolverine? Ibang grupo yan. Christmas tree na yan. Hindi Beanie yan. Ibang grupo yan. Beanie. Buti na lang kaya ko. 1, 2, Kundi. 3, mabuhay. 1, 2, 3, mabuhay. Hindi 1, 2, 3 yun. 2, 3 lang. 2, 3, mabuhay. Ganon. Hindi ka fan. mabuhay. Nakaka-bloom ka. Ikalma mo. Ito talaga. Pero sa vocals, Colette and Maloy, sila talaga yung feeling ko strongest singers among the... Sa vocals, ako, Joanna, Colette. Oo, si Joanna rin. No, correct. Joanna Maloy. Sino sa rapper? Mika and lang naman yung rappers, Taco and Mika. Sila lang naman yung nag-rap. Yes. Tsaka yung parang gusto mo sumabay, pero di ka makasabay kasi ang bilis.
Marami na naman. Oo, yan. Rapper pala. Diba? Ang bilis. Oo, totoo. Rapper nga lang mabagal. Rapper nga Syempre, dream ko makasabay. Aralin mo. Ito, may question ako. Bini. Ever, iniisip niyo bang aralin ng dance steps ng mga bini ngayon? Ako gusto ko mag-enroll. Oy, may nakita ko. Meron dito sa Auckland, may isang grupo na karera dance break choreography. Paano ulit? Karera dance break. May ganun din sa umpisa. Parang Daffy Duck. Before sila may ganun sila. Hindi, yun salamin niya may asu-asuhan. Yung Daffy Duck yung Bunny. sa karera. Gusto ko rin yun. May grupo. Tapos ang daming sumasayaw nun ngayon sa TikTok yung karera dance break. Mike, feeling ko kaya mo yun. Sa ating gusto ko mag-enroll. Hindi mo kailangan mag-enroll. Aralin mo na lang sa TikTok. Aralin mo na sa TikTok. Gusto ko lahat. Gusto mo yung buong songs, ganun? Oo. Gusto ko buo. Wow. Saan nag-aaral lang ganun? May ganun Kasi ba? gusto ko yung mga sumasayaw sa mall, yung bigla na lang sasayaw. Tapos, pag alam mo flash mob. Hindi yung anong tawag doon. Yung pag alam mo yung papatugtugin na song, tapos pupunta ka sa gitna, tapos sasayawin mo. Basta pag may nagpatugtog, tapos kung alam mo, sa sala, pupunta ka sa gitna, tapos lahat kayo nang may alam ng kanta, sasayaw-sayaw kayo sa gitna. Sasayawin niyo. Tapos pag di mo na alam, aalis ka na. Aalis ka na. Yes. Pag di mo na kaya. So may kita mo yung super fan na talaga lagi siyang pumapasok sa gitna kasi alam niya lahat. May iwan siya. Sayaw. Oo. Okay. Sabihin nilang yun or sa lahat yan ng mga group? Sa mga K-pop, ganun ginagawa nila. Sa lahat. Kasi minimemorize yung mga dance steps sa mga songs. At ang galing nila. Kasi yung daming dance Hindi, tsaka, steps, diba? Alam mo, nabanggit natin to. Dati yung mga graduation, di ba, puro karera, ganyan. Tapos ito, kahit mga bata, sinasabi talaga yung Bini songs. Tapos ito, kahit mga lalaki, babae, bakla, tomboy, lahat talaga, Bini fever. May grupo yung mga tomboy, di ba, ng Bini. Ano may tawag sa amin? Ano tawag sa kanila? Tom Blooms yata. Tama ba? Tom Blooms. May ganun sila. Totoo. Tom Blooms. O, tinan mo, pati ba naman tomboy, hindi nyo pinalagpas Bini kasi nga sumasayaw sa salamin yung mga tomboy. Oo, Tom Blooms nga. May update na recruit ang mga Tom Blooms. Ganun yung mga TikTok ngayon. Cute. So ano talaga, lahat ng spectrum, talaga sila for the Bini fever na talaga sila. So, ibang-iba na talaga ang pagkasikat ng Bini ngayon, di ba? Yun ang nila. At ang dami nilang events. May isang gabi na sobrang pagod ko. Napakomment ako sa post ng ABS-CBN. Ano sinabi Kasi mo nag-post naman? sila ng... Sabi ko, nagpapahinga pa ba sila? Sunod-sunod ang ganaps. Tapos nakatulog ako. Tapos pagising ko, ang daming like. Ang daming nag-comment na, oh my ano God. sabi? Hindi naman gagawin ng management yan, hindi nila kaya. Blah, 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 blah. Tapos, binlock ko sila. Binlock ko sila. Sikat na mablock. Pero marami din naman sa akin. Like, kinlarify ko rin yung statement ko na Wow. sure naman, alam ng management yung ginagawa nila. Word lang ako na sunod-sunod. So, baka ma-burnout sila. May ganun na lang akong clarification. Napanood sa interview, sabi nila, parang sa tagal nilang hinintay ito, go lang sila ng go. Actually. Kasi parang ang tagal mong pinagtrabahuhan na mangyayari to. Tapos pag nangyari, hindi ka gagawa. Syempre, go ka, di ba? Kasi ang goal mo is parang mabook ka pa ng mabook lalo. Diba? Correct. So, now na marami silang booking, edi go. Alam mo ito, hindi ko alam kung kung pinag-iisipan to ng management ng ABS tsaka ng Star Music or Star Magic. Ito na po ang perfect timing para mag-release kayo ng mga instrumental version, a cappella version, at saka mga remix ng Pantropico Salamin Carrera sa Spotify ng Bini. Yes. As in, ito yung chance. Kasi hindi ko alam kung bakit hindi nila ginagawa yun. Pero kasi, like, sina Dua Lipa, sina Beyonce, ginagawa nila yun eh. Parang nagre-release sila ng mga -1. Kasi di ba yung mga Pinoy, lalo yung mga Pinoy, ang hilig mag-sing along. Oo, mag-cover, mag-practice ang dance, di ba? Parang ganun. So,
imagine mo, instead na saan napupunta yung mga budots remix sa TikTok tsaka sa YouTube, sa Spotify nyo i-channel lahat para mas tumaas pa yung streams nila. Diba? Kasi yun yung nagpapataas ng streams eh. So, kung nakikinig po kayo, yung expert yun. Kung nakikinig po kayo, ABS. Katag ba natin? Mike, pakisabi naman. Ha! In line with that, yung website, pakiayos kasi ang padul ng phone. Tapos, sorry ang magkano binayad? 1,000? Totoo. Diba? 1,000? Name that font in one letter. Monotype cursiva. Wag ako, be. Diba? Wala lang. Alam ko, nagmamadali yung gumawa nun. Pero, okay, pwedeng, may time na ngayon, pwede mo na siyang edit kasi na-launch na yung website. So, paki-adjust lang, sorry. Na ano lang ako, pati yung poster, diba? Yung pagka-crop, na-crop yung tsaka low-res yung banner image. Naghahanap daw ng kayang gumawa. Ha? Avail ka daw ba? Pero dapat daw employee. Hindi pwedeng outsource. Gaga. Ay, hindi pwede. Gagawa daw ng pagmamahal sa bini daw. Yun lang Oo, out of love. For the love? Yes. For the love? Oo, yes. Sige po. You can email me at... Wait. Tawang-tawa sa nanay ko. Sabi niya kanina, binibida niya pa sa amin sa video call. Sabi niya, ang ibig sabihin daw ng LOL ay, lots of love. Ha! Ang cute niya. Sabi namin lahat. Kailan pa naging lots of love yun? Sabi ko naman sinabi. Yan baka mali-mali na naman yung sinabi mo. Nag-lol siya? Oo, lol daw. Sino mga nilol niya? Tapos inimbento lang daw niya yun. Nakikita niya lang daw yung lol. Tapos inimbento niya daw lots of... Tita, kanina mo kaya na-send ang lots of love? Paano kaya kung nangamusta siya? Mare, kamusta ka na? Lol. Hindi, tsaka baka may ganito siya. Condolence, I'm praying, LOL. Kasi lots of love. Baka akala niya lots of love. Sa condolence. Tita. Nakakaloka. Kaya kanina kayo hindi ganun ang ibig sabihin LOL. Baka mamaya may nagpadala sa kanya embutido. Salamat sa embutido, lol. LOL. Tinatawanan may nagpadala embutido, diba? Kaya kinurek namin, hindi, laugh out loud yun, laughing out loud yun, laugh out loud, ganun. Sabi niya, ganun ba? Ganun lang yung reaction niya. Ganun ba? Hindi ba lots of love? Hindi ba lots of love? Ng mga sinabihan niya ng lol. Correct. Hello, this is Manags from Ontario, Canada, and you are listening to Siligang sa Gabi, the podcast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Break tayo muna sa usapang Beanie at Blooms. Time for our members shoutout. Hello to the certified Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members on patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, Nurse Buen, Aina, Jean, Joseph Kirby, Manags, RJ, Ivy, Valerie, JP, CJ, Mama Batong Bakal, Nanay ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Chloe, J, Cassandra, Marky, Mickey, and kay Ren. Hi guys! Hi guys!
At hello din sa'yo, Aid, Kat, Diane, Sheena, Jerwin, Jimiel, Welmer, Jamie Liz, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Frank, Adi, Zarina, at Gio. Hi guys! Hi guys! Nakita kami ni Jamie. Sa office. Hi Jamie! Jamie Hi, Liz! Oo. Hello din kay Moy, Monica, Kima, Ozel, Vernice, Melay, Norly, Jenny from the Block, Emma, Maui, Tita Cecil, Bel, Shane, Fernie ng Carla, Manzo, at kay Dave. Hi Dave. Hi guys! Hi, Thank you to all our members. Dahil sa inyo may once a month live recording na tayo dahil we do members only live recordings tuwing end of month. Plus, dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen charity for the month of June, ang Metro Manila Pride. So if you wanna be a member, mag-subscribe na sa patreon.com/siligangsagabi at make sure na naka-auto-renew ang inyong membership. At maraming salamat din sa ating ka-Okra voice-over na si Manags. Hello sa inyo, Manags from Canada. Hi, Manags. Thank you sa inyo. At kung gusto niyo ring mag-drop ng inyong mga voice-over, ay pumunta na kayo sa siligangpodcast.com. Pumunta na kayo sa siligangpodcast.com at mag-drop ng inyong recording for free. Ano lang yan, libre lang yan. Pwede kayo mag-drop dyan anytime. Isasend nyo lang yung link sa amin ng inyong voice recording. Short lang yan and dapat lang ang requirement natin ay malinis, masaya at malakas. Yun lang naman ang requirement natin for our voice over. Yeah, so punta na kayo dyan. Idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi. Ang shoutout natin ay manggagaling sa Spotify from episode Love 181. Yung question was, anong instance sa buhay mo ang nagparamdam sa'yo na life is unfair? According kay Ren Dakutan, maraming times na yung masipag sa work tinatambakan ng mas maraming gawain. Tapos, ang napopromote ay yung alam ng lahat na tamad pero magaling tsumika sa amo. Ha, bitter lang. Anong opinion niyo dun? Wow. Na-feel ko yan once in my life. Na parang yung mga magaling PR, sila yung napapromote. Diba? Parang gano'n. Pero sadly, all the dirty work, ikaw lahat ang gumagawa. So parang, yes, paano? at ang nakikredit ay ibang tao. At correct. Sadly. Pangalanan natin Mike Tan. Sino? Charis. Ang naka-credit ay yung grabber. Yung grabber. Totoo. It's part of the game. Totoo. Yes. Pero alam mo, totoo, sa corporate setting, talaga, mahalaga na alam mo kung paano pumapel, paano ilagay ang sarili mo, kung paano i-package ang sarili mo. Kasi pag hard worker ka lang, pero hindi mo naman nagagawa yung, parang hindi ka PR, hindi mo pinuput yourself out there, hindi ka assertive. Wala talaga mangyayari sa iba. Totoo naman yun. A good boss would know the difference between someone na pumapapel at someone who deserves exactly. A raise or a promotion. Kung good ang boss. Correct. So, mangyayari lang yun kung yung unang na-promote mo ay okay. So, ripple effect. So, kung sa simula pa lang ay ang na-promote ay demonyo, wala na. Tuloy-tuloy na. Through the fire. Ay, so, yung mga sagot nila dito, pwede natin siya gawing topic minsan. Actually, sige. Totoo yan. Sige. Anyway, diyan tayo kukuha ng next topic natin. Mag-share pa ako ng iba kasi yung iba medyo masakit. Tulad nito, katulad ni Wesley Santos. Sabi niya, when I can't find a job for 2 years, I may have applied more than 200 companies noon. Oh my. Diba? Ang bigat. Life is unfair. Ha? Alam mo, si Wesley Santos. Sobrang saya ko na hindi ko naranasan yun. Kasi alam mo, kahit yung mga Pinoy dito sa New Zealand, sinasabi nila, may target sila minsan na 100 applications a day. Just to find a job. A day. So parang, paano yung nagagawa yun? Parang, aantokin ako nun sa paggagawa ng... Kasi diba parang, ang daming cover letters nun 100 applications. Diba ibang cover letter lahat yun? Tapos ako pa, yung strategy ko, inaakma ko yung CV ko sa a-applyan ko. Ako rin. So imagine, diba? Pina-personalize ko based sa Exactly. Baka it helps din na pilian mo na kung ano talaga yung parang feeling mo bagay ka dun sa kumpanyang yun. Para hindi ka rin mapagod mag-apply. Pero feeling ko kasi, yung context kasi ng mga Pinoy dito, kunwari,
ano sila, talagang kailangan nila magkaroon ng work. So, kahit anong Kaya work, bato go ng sila. bato. Alam mo yun? Oo. Shotgun approach. Feeling ko ganun yung ano nila. Hindi rin natin masisisi kasi kailangan talaga nila magka-work, di ba? So, hello. Salamat sa inyo, Ren and Wes, for answering our Spotify Q&A. Sa mga nakikinig ha, pwede kayong sumagot. Makisagot kayo sa mga questions kasi that's like being part of the episode, diba? Kasi yung mga pinatanong natin sa Q&A, yun yung tinatanong natin sa mismong episode. Tapos babasahin natin yung lahat yun dito sa i-shoutout sa gabi. So go na kayo. Yes. Sumagot lang kayo sa Q&A natin for each episode, diba? True. Back to the episode. Ano ang pinaka-favorite yung Beanie song of all time? Of all time? Akala mo naman. Ako talaga, ever since, Karera talaga yung, ano. Ever since, kahit nung The Coconut Nut pa lang yung single nila, Karera na yung favorite. Hindi, kahit bago pa sila ipanganak, favorite ko na yung Karera. Kasi nung sumisikat yung Pantropiko tsaka Salamin na sabay, na napakinggan ko na yung Karera, na na-imbibe ko na agad yung meaning ng song. Lalo na favorite ko yung yung rap na part. Walang masyadong mabagal, walang mabilis. Hindi rap yun! Hindi yun rap! Yun yung sa rap. Rap. Walang masyadong mabagal, walang mabilis. Extra na yun, di ba? Ang rap Extra yung, na ba yun? Hey, Beanie! Beanie! Yun yung rap. Oo nga pala. After So, niyan, ano may tawag rap doon? pa. After Wala niyan, may masyadong rap pa din yung yun. kay Wala Mike. mabilis. Pagtakbo ng buhay, hindi kami mintis. O, di ba rap din yun? Mabilis Oo, din. mabilis din. Sa bagay, okay, fine. So, actually, totoo yun. It's a fact. Walang masyadong Sabi mabagal, walang mabilis. Walang mabilis. Tapos kinilig ako. Kinilig ako! Bakit ka kinilig? So, wala masyadong mabagal, walang mabilis. Dapat sakto lang. Di ba, Mai? Oo nga. Oo. Kanya-kanyang pacing. Kanya-kanyang pacing to. Walang masyadong mabagal, walang mabilis. Walang masyadong mabilis. Di ba? Ganon dapat. Hindi tayo masyadong Kinilig. Hindi, sabi doon, walang masyadong mabagal, walang mabilis. Sa pagtakbo ng buhay, hindi kami mintis. Totoo. Hingang malalim lang. At At tandaan. tandaan, Yes. ikaw may hawak Sige. ng iyong hakbang. Correct. Tapos Diba? ilang Ganda beses kaya. nila uulitin yun, di ba? True. 4 times nila inulit yun para lang matandaan mo. At according to Nika Del Rosario, na isa sa mga writers ng song na yan, hinabol lang yan ng Beanie members yung part na yan. Wala siya talaga sa original version. Ay, ang galing. Yes. Pati yung rap. So, Pati yung bakit rap parang version. nakikipagkarera yung Beanie? Bakit hinabol? Kasi nga wala masyado. Tiyan Yun yung sinabi ni Nika. Originally daw, yung song na yan was parang pitched to a single singer. Isang babaeng singer siya. And it was about relationship. Yun yung unang talaga, vision. Kanino kaya siya dapat, no? Sa'yo daw eh. Anyway. Sayang, Sayang, pala. ba't ko ba ni-decline? Akala ko kasi. Di sana, ikaw sana yung may sit na karera. Akala ko kasi Oo. ballad song, di ko naman gagawin nilang pop song. Sayang. Wow, Tapos yun daw, feel. nung pinitch siya sa Beanie, inad daw ni na Beanie members yung rap, yung kina Stacy, kay Stako, tsaka kay Mika. Tapos inad din daw yung wala masyado mabagal, yung pa-extra. Tapos Galing. yun, Ganda ng nabuo yung kalalabasan. karera. Tsaka isa pang gusto ko yung feel good. I feel good. Gusto ko yun. Super. Feel good, wag na maghiwalay. Feels like a rainbow in the sky. Oo, maganda nga yung song na yun. Oo, tapos gusto ko yung yung I feel good, na 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 na. Yung ganun Ay, part. Yes, may pagtingin. May pagtingin sa Oo, kaya parang hindi ko alam yung part na yun. Diba? Is may slow part Sa doon. music video, oo. Sa music video. Hindi ko pa nakita yung music video yun. Sige, I feel panoorin good ko. every time I'm with you. Ganun. Wow. Rap din yan. Oo. Yung parang Rap version queen din. sa'yo. May ganun. Ayun, alam ko yun. Alam yung part. Maganda yung feel. Tsaka siya, humahabol sa charts yung I Feel Good. Pumasok yun sa Apple music charts. Kasi diba usually pag yung sumisikat yung iba mong songs, nadadala yung mga luma mong discography. Oo. So dahil sumikat si Pantropiko tsaka si Salamin, Yes. na nila, nadidiscover nila yung mga lumang release. Maliban sa mga binanggit ni Mike, ang I think ito yung kanta, kaya ako naging talagang fan nila, is yung Lagi-Lagi.
kasi ang Correct. ang pa-sweet nung lyrics niya. Totoo. Lagi nang kumakain. Ayun yung Mula sala hanggang kusina. Mula kusina hanggang sa sala. Hanggang sa sala. Lagi nang kumakain. Sabi na eh. Oo, correct. Kumakain mula umaga. Mukhang malala. Hanggang gabi. Hanggang gabi. Hanggang makatulog ng Totoo nga, life story na yan. Sobrang nakarelate talaga ako sa lyrics na parang tinamaan ako ng sobra. Na hindi, alam ko hindi nila intention yun, pero ang ganda. Pagkain na naman. Ang usap-usap. Usap-usap. Iso, sa paligid ko. grabe si Mike sa'yo. Yun nga, kaya nga nakarelate ako dun sa kanta kasi iba agad yung naisip ko. Diba? Ganun yung magandang kanta. Yung iba yung maaalala mo. Anyway, yun, lagi-lagi tsaka wag muna tayo umuwi. Yan, sa mga... Yes, oo nga. yun ang sa akin. Yun ang pinaka-favorite ko. Wag muna tayong umuwi. Kaya mo ba favorite yan? Kasi ayaw mo umuwi dito sa amin. Ha! Hoy, hindi. Alam mo dati, nag-apply ako ng visa, di ba? Yung work visa ko. Yung pending pa siya pending pa siya. Hindi pa siya yung lumalabas yung results. Na-approve. May inaano ko dati, may pinapakinggan ako na song na parang may mga lyrics siya na going home, may mga ganun lyrics. Tapos sabi ko, parang mali. Parang mali ang mga lyrics na to. Dapat hindi natin ito pinapakinggan. Ganun yung ano ko. Tapos ang pinapakinggan, wag muna tayong umuwi para may manifest ko na hindi muna ako uuwi. Ganun yung ano. Tapos, ayan. Totoo naman. Ayan tuloy. Hindi na ako umuwi. Hindi talaga makauwi. Correct. So, ang ganda ng melody. Yun ang pinakaunang exposure ko sa BINI except for the performances nila dati sa XP, sa Trinoma. Kasi dati nagpa-perform na talaga sila doon, di ba? Tapos parang sabi ko, ang ganda ng track na to. Sobrang ganda ng pagkasulat. Ang ganda ng melody. Ang ganda ng track overall. So, yun yung pinapakinggan ko all the time. Tapos, alam mo, feeling ko yung second ko na favorite, Salamin. Yung Salamin. Ay, oo. Ano siya? Favorite ko music video yan. Salamin. Technically, sobrang solid nung pagka-produce nung Salamin. The makings of a pop song talaga siya. Alam mo yun, yung ganun level. Paano ko ba? Diba? Tapos bonus pa na ang ganda ng music video. Kaya, ang ganda pa ng music video. Ang ganda ng choreo. Ang ganda ng choreography. Di ba yung parang very coachy, very gusto mong gawin. Yung kotse niya. Di ba? Sana makasakay tayo doon. Sa kotse. Sa kotse. So, yun yung feeling ko ang naging talaga, perfect recipe. Kung bakit sikat sila ngayon. At saka, feeling ko malaking factor din yung costume nila. Yung styling. Oo, ang galing. Oo. Every song, ibang flavor yung yung binibigay. Ano flavor? Caramel, yung isa. Hindi barbecue. Potato corner pa. Gusto ko ng potato corner. But anyway, totoo yan. As in, it's a combination of all these stuff that makes them great. Diba? It makes them para silang Powerpuff Girls. The hit. Diba? Sugar, spice, and everything nice. Diba? Yes. Taray. Palatandaan na parang sikat talaga sila. Kasi nung Independence Day, nakat short yung performance nila dahil nga parang nagkakagulo yung mga fans. True. Diba? Umakyat na sa trasses. Oo, walang crowd control. So medyo parang oh my God, sikat na talaga sa event sila. Organizer na ata yun. Kasi free concert yun, di ba? So, talagang free concert. Ang dami pang hindi nakakuha ng ticket sa concert nila. So, syempre, ang daming gigil talaga na mapanood sila ng live, di ba? Congrats, Coach Mickey, tsaka sa management, tsaka sa mga sumasama. Yung mga taga-ABS na nakahagip ng mga video. Si Ate Jovi, di ba? Si Ate Jovi. Uy, Ate Jovi, may pilay siya. Sabi ni Ana, na daw siya sa van or something. Pero ang tinanong ko sa kanya, okay lang ba ang BINI? Yun ang tinanong ko. Hindi ko tinanong kung kasi. Sorry, Ate Jovi. Makisagot kayo sa Q&A ng Spotify kung ano ang favorite track nyo ng BINI at bakit. Yan ang question and answer natin sa Spotify. Ang saya na ibang kwentuhan sa uncut version ng episode na ito kung saan sinagot namin ang kwentanong na how do you let yourself down? Yun ang question sa kwentanong. So kung gusto nyo malaman ang sagot namin dyan, mag-member lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi dahil matatagpuan nyo lang yun doon kasama ng ibang members natin na Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max. Kaya mag-member na kayo ngayon na.
Kerry. Ngayon na. Ngayon naman, panahon na para manalo kayo ng 150 pesos sa ating Extra Sabaw Facebook group. Okay, ang mabilis lang to. Ang game natin ay Wawawin. Go! Magbigay ng Filipino female group. Ay, okay. Sige. Group Okay. dapat? Group ha, hindi Group. hindi isa ha. Group. Pag dalawa, pwede na yon. Basta more than one. May Filipinos ha, Filipinos hindi pwedeng... Tapos all girl group dapat. All girl Okay. group. Unang girl tsaka group ito. na kilala natin ay, of course, Beanie. 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 Ilang beses na dadapan. 5, 4. Sex bomb girls. Tama. 5, 4. MNL 48. 3. Tama. Viva Hot Babes. Oh my Bulaklak. gosh. 5, 4, 3. EB Babes. Tama. 5, 4, 3, 2. Yung sumali pa, 1. G22. G22. Tama. Yung sumali din sa contest ng Beanie. Yes. 5, Vana. Oh. Ano yun? Yung tatlo sila yung magkakapatid. Hindi mo kilala yun? Vana. Ay, may naalala ko! 90s. May alam na ako. Oh my God, sorry hindi ko masabi ni Mike. 4, 3. Baby dolls 2. ng Showtime. Okay. Tama. Yay. Sige. 5, Nakakalimutan ba 4, natin ng girl trends? 3. Yung sagutin ko dapat. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Wala na akong kilala. 5, 4, 3, 2, Sana ako to. 1. Wala na. Ikaw na to. Ish for the win. 5. Basta Pinoy, 4, di ba? All girls. 5, 4, 3. Fourth impact. 2. Ay, oo. Yung maraming aso. Di ba sila yung aso? Yes. Hoy, hindi sila yung aso. Hindi sila yung aso. I think effective to. Ipapakita ko sa inyo. Di ba, mahina sa memory? Ito iniinom ko. Ay, Ano bakit yan? blurred? Ay, blurred. Di makita Japan. ba eh? Blurred. Japan made. Japan. Galing Japan. Di Nature's makita best. ba eh? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba extra. As in, siguro mga 2 weeks na ako umiinom nito. Kaya mo naalala yung 4th impact. Hindi lang yun. Naalala ko rin Ano? yung mga deadline. Saan pa kaya? Congratulations, Ish. Ikaw ang nanalo for so today's much. Thank you so much. Wow win. Thank you so much. Thank you so much. Aslin Barreto. Grabe. Kaya kung kayo ay meron pang kilalang mga all-girl group na hindi namin nabanggit, ay pumunta na kayo sa Extra Sabaw Facebook group. Sa Facebook yan, syempre, naturalmente. Pumunta kayo doon at i-comment nyo kung sino yung mga all-girl groups na hindi namin nabanggit for a chance to win 150 pesos in GCash. Diba? If you like this episode, naman, i-share nyo at itag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast na ito at bumili ng merch sa siligangpodcast.com. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, you may email us at siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG@gmail.com. Or, pwede nyo rin email ang aming management, ang The Pod Network Entertainment. You have reached the end of episode 184. Thank you so much for listening. And keep on streaming and keep on standing Beanie. Wow. Key message yan. Is-stream and is-stand Beanie for life. Thank you so much for listening and we'll talk again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi, the podcast. Okay, bye! Bye, guys! See ya! Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more.
Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety.